mga boss, mga paps, welcome back to Archis Alonso Motovlog. Maraming salamat po sa 115,000 subscribers mga Diyosero. Maraming salamat po sa mga comment ninyo, sa mga like ninyo. Napakalaking bagay po sa amin yon mga Diyosero. Maraming salamat. And for today's vlog nga po mga Diyosero, pag-uusapan natin ang bagong labas po na underbone ng Euromotor. Ito po ang pinakagwapong underbone, ang Marvel XI 130. Diba? Kung last time po, ginawa po natin ang Marvel 125. So ano ba pinagkaiba? Bukod sa digit na yan. Diba? Dahil ngayon nga po ay Marvel XI 130. So pag-usapan na po natin yan in 5, 4, 3, 2, 1. So halika na mga Diyosero, pag-usapan na natin ang bagong underbone ng Euromotor. Ito ang Marvel XI 130. So ngayon nga no, mga Diyosero, no, ano ba ang pinagkaiba doon sa unang na vlog namin ng Marvel 125? Siyempre number pa lang, iba na agad, di ba? So umpisa na natin dito sa harapan. Itong panel cover, very elegant ang dating sa akin nito. Combination siya ng glossy black and may matte black pa dito ha. Plus ang Air Force Blue. Correct mga Diyosero, Air Force Blue po ang pinag-uusapan natin ngayong kulay. And then mamaya papakita ko sa inyo yung iba. So ngayon gawin naman tayo dito sa kanyang ilaw. Ito po ay fully LED light. Diba? Napakaganda. Diba? Napakalawak po ng ilaw niya lalo na sa gabi. Kitang kita yan. And then pagbaba naman natin dito mga Diyosero, makikita natin ang Euro logo at ang kanyang design. Diba? Andito ang decal 130. Ay, alam nyo na yung ibig sabihin dyan mga Diyosero. And then baba tayo dito. Ito ang kanyang decal. Napakaganda ng kanyang design. Very aggressive. At ang kanyang daytime running light. Syempre, naka-LED rin niya mga Diyosero. Plus ang kanyang signal. Itong signal niya, medyo may nakikita pa akong bulb. So, bulb pa rin siya. Ang kanyang front suspension ay telescopic fork. At ang kanyang fender, napakalapad, napakaganda dahil sturdy siya mga Diyosero. Hindi siya yung parang plastic or parang manipis. Ito po makapal, promise. At ang kinagandahan nito, mahaba siya. Ito, so ibig sabihin pag umuulan po, pag may putik, natatakpan po o naiiwasang malagyan ng putik yung makina natin. Ang kanyang gulong ay nasa 70, 90 by 17 inches. At ang kanyang brake system sa harapan po ay disc brake. Yun, medyo may kalakihan po no, dahil 17 inches siya. At ang okay dito is tubeless. Kung natatandaan ninyo mga Diyosero, yung napag-usapan natin na Marvel 125, ang gulong po noon ay hindi pa tubeless. Pero syempre papalitan nga din yan kung gusto natin. Ngayon naman mga Diyosero, gawin naman tayo dito sa may panel. So ito mga Diyosero, ang kanyang retro mechanical gauge, itong Marvel XI 130 no. First impression, very functional. Nandito na yung mga kailangan natin no, yung mga symbol niya at yung mga font niya napakalaki, so madaling makita. So ito yung kanyang odometer, speedometer, ang kanyang positioning ng ating speed 1, 2, 3, 4, at meron tayong fuel gauge and ang neutral and then yung signal natin. So very basic. So ayan lang naman ang mga kailangan din natin makita dito sa ating mechanical o retro gauge, diba? So pagdating naman sa mga buttons mga Diyosero, ito ang high beam and low beam, yung signal niya, and then yung horn, and then naman ang ilaw pa rin dito sa kanan at ang kanyang start. Ito nga pala mga Diyosero ay semi-automatic, so may nag-iisang brake lever dito sa kanan at ang clutch niya nandito sa baba. Okay, kasi yung isang stop niya nandito sa kanan para sa likuran. Okay, baba naman tayo dito mga Diyosero. At ang maganda dito, may packet din siya. Dahil very friendly to, meron tayong USB dito, di ba? Para mas madali tayo makapag-charge ng ating cellphone. Tingnan ko nga kung hanggang saan aabot ang aking cellphone. So yan, panalo, di ba? Kasi may kalakihan yung phone ko mga Diyosero. So kung ito yung kanyang USB port, abot naman din, pwede rin naman din. So tingnan na lang natin pag nasa lubak tayo para hindi tumalon yung ating cellphone.
And then, baba na tayo dito. Meron pa tayong design dito na parang pang honey, di ba? Honeycomb. And then, nandito yung Euro decals. And syempre, yung EFI na pinagmamalaki ngayon ng Marvel XI ng Euro Motors. Diba? So, ginawa talaga to para sa ating aerodynamics. Napakaganda nitong Marvel XI 130 mga tesero. So mga tesero, dito na tayo sa seat ng Marvel XI 130. So ito, combination to ng rough and ng smooth. Diba? Medyo makinis talaga siya. Napakaganda at napakalaki. Pwede tayong magkaroon ng angkas. So tignan naman natin dito. Napakalinis din ng gawa at hindi barubal. O di ba barubal? Yan, napakalinis po ng gawa mga tesero. So ngayon, punta naman tayo dito. May space siya. Kahit underbone siya, kahit paano meron kang malalagay na mga let's say kapote or yung ating mga documents, pwede natin ilagay dyan. And then nandito rin yung baterya ng Marvel. And then punta naman tayo dito sa kanyang fuel tank. Ang kanyang fuel tank capacity mga tesero nasa 4.5 liters, di ba? Mahaba-haba. At ang kanyang grab bar, wow, ang lakas, maka-Batman na, di ba? Pero Marvel siya eh. Napakaganda. Meron tayong kabitan ng top box dito. Ayos mga tesero. Sturdy. Very alloy. Marvel XI, ang kanyang pong taillight ay LED na rin. At ang maganda dito, no, mga tesero, no, buong-buo siya, napakalawak. Nakitang-kita ka talaga sa likuran, di ba? Kaya isa sa mga advantage talaga na malaki talaga ang taillight natin sa likuran para iwas sa mga accident na nakikita tayo sa likuran. And then ang kanyang signal light ay bulb. At gusto ko to gumagalaw Oh, 'di ba gumagalaw? So ibig sabihin para hindi siya takaw, sira. 'Di ba? Kasi iba na mga motorcycle yung kanilang signal sa likod parang steady lang. 'Di ba? Pero ito stretchable, di ba? Gumagalaw siya. So, ibig sabihin safe siya. Hindi ganon-ganon agad-agad masisira. At ang maganda rin dito mga tesero, ang kanyang tapalado. Medyo malayo sa gulong. So, ibig sabihin, mas nasasalo niya yung mga putik o dumi na tatalsik sa kanyang likuran. Ang size po ng kanyang gulong ay nasa, magpakita ka sa akin, ay nasa 180 by 17. So 17 inches din. At mga tesero, tubeless po ito. At ang kanyang brake system po sa likod ay drum brake. At ang nasa harapan naman po ay disc brake. So disc and drum. Plus, isa sa mga features ni Marvel XI ay dual rear suspension. Yan, gusto ko rin makita to para sa pilon. Wow, di ba? Uy, galing Ngayon mga tesero, pag-usapan naman natin ang pinagmamalaki na engine ng Marvel XI. So yan mga tesero, pag-usapan na natin ang engine ng Marvel XI 130i. Ito po ay 4-stroke, single cylinder, single overhead cam, 2 valves, air-cooled, 130cc ang kanyang displacement at electronic fuel injection. Tama po ang narinig ninyo mga tesero. Kasi yung una po natin ginawa na Marvel na carburetor, yung po ay 125cc at hindi pa rin naka-tubeless yung mga tesero. So iba talaga ngayon, di ba? Itutuloy-tuloy na natin yun. Ang bore and stroke po niya ay 54 by 55.5 mm at ang kanyang compression ratio po ay nasa 9.1:1 at ang transmission po niya mga tesero ay 4-speed. Maximum output niya nasa 7.5 kilowatts at 8,000 RPM at ang kanyang maximum torque naman po nasa 10.5 Nm at 5,500 RPM. At isa rin po sa mga pinagmamalaki po ng Marvel XI 130 Euro 3 Clean Emission. Diba po? So ngayon naman mga tesero, pag-usapan naman natin yung kanyang dimensions. Kunin na natin ang dimensions ng Marvel XI 130. Ito po ay 1,960mm by 1,150mm by 660mm at ang kanyang ground clearance po ay nasa 140mm. In fairness, abot ko siya mga tesero, 5'5 po ang height ko at pinaka overall freight weight niya ay nasa 91 kilograms.
Sa pag-upo ko nga dito sobrang komportable talaga mga Chusero. Gusto ko na nga subukan Kaso nga lang yung camera naka-steady Hindi ako masusundan. Pero napakaganda po at napaka-aggressive ng Marvel XI130 at ang tunog ng kanyang makina ay napakatahimik. Hindi siya ganun kalakasan ang kanyang decibel. So ayun nga lang mga Chusero, ang pinag-usapan natin kanina ang kulay po nila ay Air Force Blue at ito pa po yung kanyang mga color variant, di ba? Itong isa, jewel green at yung isa naman po ay red at metallic graphite gray, di ba? Ang gaganda mga Chusero, mga glossy po ito mga to. And combination siya ng black, di ba? Gray and black, red and black, and jewel green. Ang ganda mga Chusero. Po nito sa SRP ay nasa 62,300. O, di ba? Affordable siya mga Chusero para sa isang FI at 130cc na underbone ng Euromotors. At kung installment naman ang pag-uusapan natin, ang down payment po nito mga Chusero ay nasa 3,500 pesos. At kung yung monthly naman ang pag-uusapan natin ay from 6 months, may 12 months, hanggang 36 months, nasa screen po ang lahat ng mga presyong yan. At pag bumili po kayo dito sa Mitsukoshi, dito po sa may Senior Avenue, Quezon City, meron po mga freebies. Andiyan po ang Makoto helmet, basic tools, warranty na 1 taon, at meron po 3 taon na libreng LTO registration at TPL insurance. Dito lang po yan sa Mitsukoshi, sa may Senior Avenue, E. Rodriguez, Quezon City. Malapit lang po ito sa SNR New Manila at Walter Mart. At pagdating naman mga Chusero sa mga parts ng Euromotors, huwag po kayo mag-alala dahil available po ito sa Mitsukoshi Service Center. Dito lang din po yan sa Senior Avenue, E. Rodriguez, Quezon City. At ang kanyang operation po, pag gusto niyo pumunta, is from Monday to Sunday from 8 a.m. to 5 p.m. Ayan mga Chusero, ano pa ginagawa natin? Pumunta na tayo at tignan na po natin, mag-canvas na tayo ng mga gusto natin mga motorcycle dito. Dahil available po ang 4 na kulay ng Marvel XI130. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nag-subscribe. Ingat po kayo lahat mga Chusero. Mag-comment lang po kayo kung ano pa po yung gusto ninyo gawin namin na vlog and i-share nyo na rin po. Thank you so much!